Hello po mga ka-vibes, kumusta po kayo lahat? Unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa mga nag-subscribe at sa mga mag-subscribe pa at sa mga bumabalik ng aking munting channel. Magandang buhay sa ating lahat. So may wishing coins din po ako dito. So mag-isip na po kayo kung ano po ang gusto nyong hilingin sa Panginoon, sa universe, sa mga angel guides at angel spirits. So ito po ay para sa zodiac sign ng Cancer. So hello mga Cancer. So tingnan po natin ang ganap at magaganap pa. Ito po ay sa buwan ng June 1 to June 15, 2025. So tingnan po natin, manghingi po tayo ng gabay. Angel guides, angel spirits, universe, ano po ang mensahe nyo para kay Cancer? Tumalon po yung dalawa. So, tingnan natin. So, sa nakikita ko dito, may nag-adventure po. May nag-adventure po dito. Depende po kung anong klaseng adventure ang ginagawa nyo o gagawin pa. Meron ditong na-feel kong enerhiya sa Cancer na may sikreto. May sikreto po ang ibang naramdaman ko dito sa mga Cancer. Depende po yan kung ano pong sikreto ang hinanaing nyo. So, una po sa lahat, kung may hinanaing man po kayong sikreto na parang mabigat na sa inyong damdamin at sa inyong isipan. So, una po sa lahat, kausapin nyo po ang Panginoon. Kasi siya lang po ang makasolve sa lahat nating mga problema. Puso man o damdamin. Lahat na yan. Alam nyo, kaya nga tayo may problema. Kasi tinetest tayo ng Panginoon. Tinatrial tayo. Tinetest tayo ni God. Kung gaano tayo kaano sa Kanya, ka-faith sa Kanya, kung may faith tayo sa Kanya. Kaya nga walang tao na walang problema. Binigyan niya tayo ng bawat isa na may problema para ipaalala sa atin na nandyan lang siya. So, sa na-feel kong enerhiya dito sa mga Cancer, hindi po lahat ha, please po, sa makaresonate lang, sa hindi makaresonate, huwag ipilit. May na-feel akong enerhiya dito ng Cancer na may sekreto siya, may hinanaing siya, na siya lang ang nakakaalam. So, kung ano man po yan, ipag-pray nyo po, kausapin nyo po ang Panginoon, para kayo nakipag-usap na, best friend. Alam nyo, ang Panginoon natin ay, siya ang pinaka-best friend natin. Siya lamang ang nakikinig at makikinig kahit ano pa at sino ka pa. Hindi tayo niyan iiwan. Pakikinggan tayo niyan kahit pa anong mangyari, kahit pa anong status ng buhay mo, kahit pa ano pa ang ginagawa at gumawa ka pa ng ano. Ang Panginoon lang po ang number 1 na makikinig at pakikinggan tayo kahit pa anong mangyari. So, kausapin niyo po si Panginoon, ang Panginoon nating si Jesucristo, si Panginoong God. Kausapin niyo po siya kung ano po ang inyong hinanaing, ang inyong problema. So, number 2, pangalawa, depende po sa inyo yan kung sino po ang pinagkakatiwalaan nyo. So, kung sino ang pong taong pinagkakatiwalaan nyo, yun po ang kausapin nyo. Sabihin nyo sa kanya kung ano man ang hinanaing nyong problema na sikreto, ano pa. So, may enerhiya din akong sagap dito. May bagong magkarelasyon. Itong magkarelasyon na to, mapera yung yung isa. May pera talaga siya, may business, kahit pa paano may kunting negosyo siya. Meron ditong OFW na umuwi siya or nagbakasyon sa ibang lugar. Depende po, nakipag-meet po siya sa unang taong nakilala niya. Sa taong nakilala na, naging jowa niya or naging kasundo niya. Depende po kung saan kayo nagkakilala. May nakikita ako dito. Excited siya. Excited kayong dalawa. Mag-ingat po. Kasi may na-feel po akong energy dito na medyo mabigat.
Hindi ko po alam, mabigat yung enerhiya na nafe-feel ko dito. So mag-ingat po. Huwag ka agad-agad po matiwala, lalong-lalo na sa unang taong nakilala nyo. Kilatisin muna bago nyo ibigay ang lahat ng pagtitiwala sa tao. Lalong-lalo na sa financial, sa kapirahan, emotional, lahat na yan. Kasi una sa lahat, mahalin natin ang ating sarili. Yan ang pinakauna. Mahalin natin ang ating sarili. Pinakaunang desisyon sa ating sarili is love yourself. Siyempre naman ang Panginoon ang pinaka-top. Pero love yourself ang una. Respect yourself. Then kasunod niyan is, nagdepende na yan sa'yo kung anong kasunod mong dapat gawin. Yan na na-feel kong enerhiya dito. So, ito po ay, may nakita din akong disgrasya dito. May nakita akong disgrasya dito. Huwag pong kunin kung hindi po makaresonate. Yan ang na-feel kong enerhiya dito. 7 of Cups. 3 of Wands. Sinampa pa natin. Death. At 10 of Swords. So, tingnan. Yan ang nakikita kong enerhiya kanina. Yung sinasabi ko. Meron din enerhiya dito sa sinasabi ko kanina. Mag-ingat po. Kasi may death dito. So, mag-ingat po sa enerhiya na yan. Yung sinasabi ko. Yung unang taong nakilala mo, nakilala nyo, yung mag-meet up kayo, wag po kaagad kayong maniwala or ibigay yung tiwala. Kasi may nakikita talaga ako ditong kakaiba. Reminder ko lang po ito, hindi po lahat makaresonate. Nagdepende po yan sa inyo. Huwag niyong kunin kung hindi kayo makaresonate. Huwag pilit. Meron din ditong nagkakasakit. Meron ditong sumakit yung kanyang tiyan, yung shoulder, yung balikat niya. Meron ditong na-discuss yung kamay. May kamay ditong na, hindi ko alam, may dugo akong na anuhan eh. May dugo akong na-feel na enerhiya, dugo sa kamay. May disgrasya dito sa kamay. Meron ditong, wag niyo pong masyadong ipagkatiwala yung mga pamilya na may mga anak na, yung mga parents na may mga anak niya, depende po ilang anak niyo, basta may mga anak niya, wag niyo po siyang ipagkatiwala ni kahit kanino. Meron din ditong nakikita kong may maka dito ng pera, hindi po pamana, hindi po binigay, hindi po utang. Ito po ay hindi niya ninakaw. Basta biglaan niya po niyang makita itong pera na to. May pera po siyang all of the sudden maanuhan niya. Hindi niya akalain na makapulot siya yan. Makapulot siya ng ganyang klaseng halaga na amount. Yan ang na-feel kong enerhiya. May makapulot dito or may makakita dito ng ganyang pera. May pera mapulot dito. So, depende po sa inyo yan kung ano po ang desisyon nyo. Nasa sa inyo po yan. Kung ano po maging desisyon nyo sa nakikita nyo or napupulot nyong halagang ganyang klase. Hindi ko po maanuhan kung magkano. Basta may makapulot ditong pera. May hindi niya ninakaw, lang. Hindi naman niya inanuhan yan. Basta in nature lang, all of the sudden nakuha lang niya. Nakita lang niya yung ganitong pera. Nasa sa inyo po yan. Wala namang hindi naman po natin alam kung sino ang may-ari. Hindi mo naman po alam kung kanino galing. So, kausapin niyo ang Panginoon kung anong dapat gawin. Please po, huwag kunin kung hindi makaresonate. Sa makaresonate lang. Meron din ditong enerhiya na nafe-feel ko na magkaibigan. Yes po, magkaibigan. Magkaibigan sila. Parang plastikan. Parang plastikan lang. Yun. Plastikan na magkaibigan. Meron ditong numerong 3. May numero 5, 10, tsaka 15. Meron akong inirihang na sagap dito para sa Cancer ay Libra, Pisces,
Capricorn at Gemini. Yan ang enerhiyang nasagap ko na konektado kay Cancer. Hindi po lahat sa makaresonate. So may kaibigan ditong medyo talaga plastikan. Pasensya na po kung naanuhan ko yung enerhiya na yan. Hindi ko naman ayoko naman na hindi sabihin. Gusto kong sabihin kung ano yung nagsagap kong enerhiya dito po. Gusto kong sabihin. Sasabihin ko talaga kung anong mga enerhiyang nasagap ko dito. Yan talaga may dito. Enerhiyang medyo plastikan talaga na anuhan. Hindi naman po siguro lahat. Sa makaresonate lang. Meron ditong ikakasal, pero yung Paris niya, parang hindi siya sure. Ano yun? May ikakasal dito, pero hindi siya sure. Nakaschedule na yung kasal nila, pero hindi sure. Ano yun? May isa na parang hindi sure. Hindi pa siya parang gusto niyang umalis. Ayaw niyang tapusin yung kasal. Ayaw niyang anuhin. Meron ditong nag-aantay ng kanyang documents. Meron ditong paparating. Meron ditong nakatanggap na ng kanyang visa, certificate. Meron ditong nakapasa ng board exam. Congratulations sa nakapasa. Congratulations sa nakatanggap ng certificate. Meron din ditong may single parents ditong nakikita ko na yung mga anak nyo, puro lalaki, 3. Puro lalaki, 3. Nasa edad pa sila ng mga 8, 7, tsaka 7, 6, may isa 9. 3 po sila. Yung mga may anak po, hindi po lahat na makaresonate, kunin na makaresonate. May nasagap kasi ako ditong nabully yung mga anak nyong need pa ng parents guardian, please po huwag nyo po silang hayaan na magpunta ng school na sila lang. At pag uwi nila, kailangan nyo silang gabayan. At please po, kausapin nyo yung mga anak nyo pagkatapos ng school nila. Kausapin nyo kung medyo may something po na nakakaibang kilos yung mga anak nyo pagdating sa bahay. Kausapin nyo po sila, wag nyo sigawan, wag nyo po silang pilitin. In the way po, nadasan sa inyo po yan mga parents kung paano nyo kausapin yung mga anak nyo. So, in the way po na hindi po sila matrigger, hindi po sila matatakot, or hindi sila yung the way po kung paano nyo kausapin yung mga anak nyo. Kasi may mga na-feel akong energy dito na binubuli Hindi nila sinasabi na binubuli sila sa school. At saka ma-feel ko ditong enerhiya, yung nambubuli, please po, yung mga parents, yung mga anak na nambubuli. Hindi naman kasi alam ng mga parents na nambuli yung mga anak nila. Please po, anuhin niyo po yung mga anak nyo. Kasi may na-feel, nasagap kong enerhiya dito, binubuli talaga yung may binubuli ditong estudyante. Meron din ditong binubuli na may edad na. Kung may nang-bully po sa inyo, yung may edad na, ang gagawin nyo po, kung makita nyo po yung mga taong nang-bully sa inyo, wag nyo po silang pansinin. Or pag nakita nyo silang nandyan sila, umiwas po kayo, balik po kayo kaagad sa kung saan kayong daan nang galing or ano ba. Basta iwas po. Kasi yung bully po ay nakaka-depress po talaga yan. Emotional, spiritual, lahat ng yung pambubuli. Meron natanggap, bully talaga ang nafe-feel ko dito. Alam nyo, yung mga taong nambubuli, sa totoo lang, napaka-malaking bad karma na darating sa buhay nila. Yung mga taong nambubuli, napakalaking bad karma na darating sa kanila. Hindi ko hindi ko naman masabi na, ayaw kong sabihin na basta yung mga taong ganyan, malaking karma po, ang bad karma ang darating sa kanila. Yung mga bata na need pa ng parents guide, please po, kausapin nyo yung mga anak nyo, o di kaya bantayin yung mga anak nyo sa school hanggang matapos yung oras ng nila, sa school nila. Huwag nyo silang iwanan. Yung mga parents na may trabaho, may mga trabaho,
Ah, basta pagdating ng mga anak nyo, kausapin nyo sila. Depende po yan kung paano nyo sila dawi kausapin. Please po. Sa kapirahan, wala akong nakitang problema ito sa kapirahan. Okay lang, yung enerhiya sa kapirahan, magaan naman ang pakiramdam. Okay lang naman. Yung meron dito sa kapirahan nila ay wala akong nakitang ano dito sa kapirahan. Meron ditong nagano lang, medyo maano talaga yung pang araw-araw, pero at least kahit papano may pagkain sa hapagkainan. Thankful po tayo. Salamat po tayo na may pagkain sa hapagkainan natin. May pagkain tayo kahit papano. Kahit naman hindi 3 sa isang beses, 2 beses. Kahit 1 beses lang sa isang araw, magpasalamat pa rin tayo kasi at least kahit anong nangyari sa buhay natin, hindi naman lahat masagana ang buhay. Pero at least may pagkain na binigay sa atin na ating Panginoon. Kahit anong nangyari, kahit ano pang mangyari, huwag niyo pong daanin sa stress, depression, kung ano man po ang nangyayari sa buhay natin. Lahat po ay masolusyonan. So, may problema, every problem, there's a solution. So, magdasal, manghingi ng gabay sa Panginoon. At sa lagi kong ina-advise sa lahat ng mga zodiac sign, before po kayo lumabas ng inyong tahanan, mag-sign of a cross. Depende po yan kung anong relihiyon po kayo. Mag-sign of a cross, manalangin, magtaimtim ng dasal, mag-ask ng guide o protection sa Panginoon na walang mga bad enerhiya na makalapit sa inyo or mga bad na tao, mga bad enerhiya na tao na makalapit sa inyo. Yan po ang gagawin nyo before kayo lumabas ng inyong tahanan. Okay po, meron akong ito po yung vision coins ko, may yes tsaka no. So hiling-hiling na po kayo, magpikit mata, isip-isip na po kung ano pong dapat yung hilingin sa Panginoon, sa angel guides, angel spirits, saka kay universe. Kung ano po ang dapat yung hilingin. So mga 3 seconds lang po ito. Pwede nyo po i-pause, pwede nyo po i-stop ang video na to. At isip-isip na po kung ano pong dapat yung hilingin. So pinapasok ko na po ito sa mahiwaga kong baol. So tingnan po natin, isip-isip na mga Cancer. So, in 3, 2, 1. Tingnan natin. Ay, sorry. No daw po. Yung paglapag kanina, no daw po. Pasensya na po mga Cancer, hindi daw po muna. So, may rason ng Panginoon bakit hindi daw po muna. So, wag pong sad kasi hindi naman lahat ng hiling natin ay maging no. Hindi po lahat din ng hiling natin ay yes kaagad. So, may rason ng Panginoon bakit daw hindi muna. So, take a deep breath. Huwag mawala ng pag-asa. Manalangin. Trust and process. Maghawak kamay sa Panginoon kasi siya lang ang makabigay ng ating lahat ng mga solution sa problema dito sa mundo. Siya lang po at wala nang iba. Financially, emotionally, spiritually, ano pa dyan. Sige po. So, no daw po muna, mga Cancer. So, hanggang dito na lang po muna tayo. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam.